Sa liblib na baryo ng Mapulon, isang maliit at halos nakalimutang pook sa gitna ng kabundukan sa Visayas, nakatira si Tomas, isang mahirap na magsasaka na namumuhay mag-isa matapos pumanaw ang kanyang mga magulang. Ang kanyang lupain ay maliit lamang, kaunting taniman ng mais, kamote at ilang puno ng saging na halos hindi sapat para mabuhay. Ngunit higit pa sa kahirapan, mas mabigat sa kanyang dibdib ang pangaalipusta ng sariling mga kamag-anak. Sa baryo, kilala si Tomas bilang Tomas Bukol. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa patong-patong na pangungutya sa kanya. Kapag may handa ng mga kamag-anak, siya ang laging naiiba ang upuan, pinagsisilbihan huli, at kadalas ay tinutulak na sa labas kapag dumadating ang mga bisita. Sa tuwing may ani, pinapahirap pa siya ng pinsan niyang si Ernesto. Pinipilit siyang mag-ani para sa kanila bilang bayad sa utang na loob kahit wala namang malinaw na kasunduan. Minsan, kahit sa gitna ng pagtatanim, sisigaw mula sa kalsada ang tiyahin niya. "Tomas, puro ka lang abala. Walang kwenta yang tinatanim mo, mamamatay din yan tulad ng tatay mo." At pagtatawanan siya ng lahat. Pero sa kabila ng lahat, tahimik lang si Tomas. Hindi siya palasagot. Sa halip, inilalaan niya ang oras sa lupa at halaman. Isang hapon, habang nagbubungkal siya sa gilid ng kanyang taniman ng mais, napansin niyang tila may kakaibang liwanag sa likod ng lumang puno ng langka na matagal nang nakatayo sa tabi ng kanyang kubo. Ang punong iyon ay puno ng peklat ng panahon. May mga lumang sugat sa balat at amoy matamis na bumabalot sa paligid tuwing hapon. Nilapitan niya iyon at doon niya nakita, sa lilim ng ugat, ang isang maliit na nilalang, isang duwending pula, may pulang sombrero at kasuotang tila gawa sa telang kumikislap. Ang mga mata nito ay maliliit ngunit matalim, at ang tinig ay kasing lamig ng tubig sa sapa. "Matagal na kitang minamasdan, Tomas," sabi ng duwende, habang inaayos ang sinturon nitong ginto. "Nakikita ko ang hirap mo. Nakikita ko rin ang sakit na dinadala mo. At alam kong matapat ka sa lupa." Natigilan si Tomas, hindi alam kung dapat tatakbo o magpapatuloy sa pakikipag-usap. Ngunit bago siya makasagot, itinuro ng duwende ang isang maliit na supot na yari sa hinabing dahon. "Ito ay buto ng kasaganaan. Itanim mo sa iyong taniman at huwag ipagsabi kahit kanino. Kapag nagbunga, magiging kakaiba ito sa lahat ng tanim sa baryo." Sa halip na takot, nakaramdam si Tomas ng kakaibang init sa dibdib. Tinanggap niya ang supot at itinanim iyon sa gitna ng kanyang taniman, gaya ng bilin ng duwende. Simula noon, gabi-gabi ay may naririnig siyang banayad na tugtog mula sa puno ng langka. Parang may maliit na banda ng mga kampanilya na umaawit para sa kanya. Hindi alam ni Tomas, ang maliit na pagkilos na iyon ay magbubukas ng pinto sa isang serye ng pangyayaring magbabago sa kapalaran ng buong baryo at maghahatid ng galit mula sa mga taong sanay siyang apihin. Madaling araw pa lamang nang magising si Tomas. May himig na tila pinong kampana na naman mula sa puno ng langka sa likod ng kanyang kubo, parang hampas ng hangin sa basyong bote, banayad at nakakaantok. Lumabas siya bitbit ang lamparang degas at asarol na may kalawang. Ang hamog ay nakakapit sa mga damo. Ang lupa, baso at malamig sa talampakan. Pagdating sa gitna ng taniman, napahinto si Tomas. Sa pwesto kung saan niya inilibing ang buto ng kasaganaan kagabi, sumulpot ang isang punla na halos tuhod na agad ang taas. Ang mga dahon nito ay makapal at berde, waring pinahiran ng katas ng kalamansi kaya kumikintab kapag tinamaan ng ilaw. Sa pinakagitnaan punla, may munting bulaklak na tila may bahid na pula. Hindi matingkad kundi mapusyaw na parang huni ng araw bago sumikat. "Hindi ako nananaginip," bulong ni Tomas, sabay hawak sa puso. Tinabihan niya ito ng compost na gawa sa tuyong dahon at tinakpan ng kaunting dayami ang paligid para hindi matuyuan.
Nagtayo siya ng aseroled na bakod gamit ang mga patpat na napulot, saka nagdasal ng maikling panalangin. Panginoon, bantayan mo po ang punlang ito. At kung ang duwende man ang naglagay nito, tulungan mo akong maging matino sa gagawin ko. Sa unang araw, ang punla ay kasing taas lang ng tuhod. Sa ikalawang araw, baywang na ni Tomas. Sa ikatlo, halos balikat. Sa ikaapat, hindi na niya maabot ang dulo kahit nakatiptoe. Mabilis, tiyak, parang sinukat ng kamay na di nakikita. Kasing bilis din ng paghingi ng ulan sa kalangitan tuwing tanghali. At sa gabi bumabalik ang musika ng kampana, minsan sabayan ng tila ungol ng pising hangin. Sa ikalimang araw, tumubo ang unang prutas na parang hinog agad, nakabitin at kumikirot sa ilaw ng umagang may amihan. Hindi ito langka, hindi rin ito lubos na mais o saging. Ang balat ay malaabaniko ang himaymay, parang pinagsamang langka at bayabas, makinis sa malayuan, pino at medyo matalas kapag hinaplos. Sa ilalim nito, ramdam ni Tomas ang tibok na parang tumitibok din, gaya ng prutas na may sariling hininga. Huwag mo muna yang galawin. Napalingon si Tomas. Nandoon sa lilim ng ugat ng punong langka ang duwendeng pula. Nakalawit ang maliliit na paa at sa isang balikat nito'y nakasabit ang munting tambol na gawa sa balat ng bayawak at kahoy na may ukit na lumang baybayin. May amoy ito ng dagta at usok ng uling. Magandang umaga, sabi ni Tomas. Maingat ang tono. Umaga nga, mabilis kang natututo, tugon ng duwende. Pero tandaan mo ang 3 alituntunin bago ka pumutol ng bunga. Umigting ang loob ni Tomas. Tumango siya. Una, sabi ng duwende, huwag mong aanihin ang hindi mo kayang kainin o ipamahagi sa araw na iyon. Ang labis ay magiging simula ng pagkatuyo. Pangalawa, huwag na huwag mong ipagsisigawan ang pinagmulan nito. Ang lihim ay buto. Kapag ibinuyang-yang, kinakain ng ibon. Pangatlo, laging magbabalik ng pasasalamat sa lupa, 7 butil ng asin, 3 pirasong bigas at patak ng langis ng niyog bago ka mag-ani. At pagkatapos, tandaan ni Tomas ang mga bilang, ang tono, ang seryosong anyo ng maliit na nilalang. Susundin ko, sabi niya. Isang babala pa, dagdag ng duwende. Hindi lahat ng tao ay marunong tumingin ng biyaya nang hindi sumasakal. Kapag ang kamay na hahawak ay may kasakiman, hindi bunga ang makukuha niya, kundi galis, kirot o pagkabulag sa loob ng isang gabi. Hindi kami mabagsik kung hindi kinakailangan. Pero ang kasunduan ay kasunduan. Sandaling natahimik ang paligid. Sa malayo, may umihip na aso. Sa sapa, asul na tutubi ang lumundag sa ibabaw ng tubig. Tumingin ang duwende sa langit na parang may binibilang na alon ng ulap. Pagkaraan, ngumiti ito ng manipis, hindi mabait, hindi masama, kundi parang tagapagbantay na may misyon. Sige, sabi ng duwende, tumalon mula sa ugat at dumikit sa anino ng puno. Simulan mo, subukin mo ang unang bunga. Maingat na kinuha ni Tomas ang prutas. Mabigat ito, lampas 10 kilo marahil, ngunit madaling hawakan, parang sinasalubong ng palad ang hugis, tiyak na ginawa para sa kanya. Bago niya putulin, inilabas niya sa bulsa ang munting latang pinaglagyan niya kagabi ng kaunting langis ng niyog, asin at bigas. Tinapuan niya ng 7 butil ng asin ang paligid ng ugat. Naghulog ng 3 pirasong bigas sa mismong pinakapuno at pinatakan ng ilang patak ng mantika ang dalit ng lupa. Sumisingaw ang amoy. Maalat, malinamnam, parang ulam na iuuwi mo sa hapag. Tinaga niya ang tangkay gamit ang pinatalim na itak. Nahulog sa kanyang bisig ang prutas, sabay kapit niya at dahan-dahang ibinaba sa banig na inilatag niya sa lupa. Sa hiwa na ginawa ng itak, sumirit ang katas. Hindi malagkit tulad ng latex ng langka,
kundi malinaw na parang sabaw ng buko na bahagyang may kulay ginto. Napalunok si Tomas. Naghiwa siya ng kaunti. Sa loob, hindi malalaki ang buto. Maliliit na perlas na mapusyaw na dilaw at ang laman ay pino, malasutla at mabango, halo ng langka, mangga at kaunting gatas. Nilasahan niya. Tumigil ang mundo. Ito ang sariling tamis ng lupa, hindi sobrang asukal, kundi pahapyaw na ligaya na tumatama sa dila, sumusunod sa leeg at gumuguhit sa sikmura na parang mainit na tsa. Napaupo si Tomas. Napangiti siyang mag-isa. Napaluha, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa isang bagay na matagal na niyang hindi naaalala. Ang pakiramdam na hindi siya iniwan ng mundo. Salamat. Bulong niya. Salamat sa langit. Salamat sa lupa. Salamat. Sa iyo? Tumingin siya sa puno ng langka na parabang nakikinig din. Nang matapos siyang tikman ang unang hiwa, tinakpan niya ang prutas at ipinasya. Dadalhan niya ng kaunti sina Aling Bebang, ang matandang balong kapitbahay na madalas magbigay sa kanya ng asin kapag naubusan, at si Lito, ang batang payat na laging nakatambay sa tabing sapa at minsan ay tumutulong sa kanya magbuhat ng tubig. Hindi siya magluluwal ng tsismis. Magpapasalamat lang siya sa paraang alam niya, sa tahimik na pagtulong. Tanghaling tapat nang lumapit sa kubo niya si Ernesto, ang pinsan niyang may malapad na balikat at bibig na hindi nauubusan ng pang-aasar. Nakapamaywang ito, may dalang-dalawang kasama at may bitbit na supot ng chicharon na kinakain habang nagsasalita. "Hoy Tomas!" sigaw ni Ernesto, hindi man lang kumatok. "Balita ko, gumaganda raw ang tanim mo. Nakita ka raw ni Toto Narding kaninang umaga, may kinakalkal kang malaking prutas. Ano yon? Nanggagaya ka na ba ng pananim? Baka naman may utang ka na naman sa amin." Mabilis na tumibok ang puso ni Tomas, ngunit pinanindigan niya ang bili ng duwende. "May kaunting bunga lang, Ernesto," sabi niya, mahinahon. "Tinanim ko ang nakuha kong buto sa palengke noong nakaraang linggo. Pinagsisikapan ko lang." Tumawa si Ernesto, palasampal sa balikat ng kasama. "Buto sa palengke? Ngek! Bakit parang bigla? Aba, baka naman may anting-anting ka dyan. O kaya..." Sumilip-silip ito sa likuran ng kubo, sa direksyon ng puno ng langka. "May pinagkakasunduan kang engkanto?" "Wala," sagot ni Tomas, mariin ngunit hindi galit. "Pinagpapala lang siguro ngayon." Kung pinagpapala, sabat ng isa sa kasama ni Ernesto. "Aba, dapat naman may kabahagi tayo. Taga-angkan ka namin, di ba? May utang ka sa amin. Naalala mo noong fiesta, kumain ka sa mesa namin? Oh, bayad mo na ngayon, bunga." Umigting ang pakiramdam ni Tomas. Naalala niya ang unang alituntunin. Huwag anihin ang hindi kayang ipamahagi ng tapat sa araw na iyon. Alam niyang sapat lang ang nakuha niya para kina Aling Bebang, kay Lito, at kaunti para sa sarili niya. Kung papayag siya kay Ernesto, lalampas siya sa hangganan. At ang mas masaklap, alam niyang hindi ito paghingi, ito ay pananakot. "Wag na ngayon," sabi ni Tomas, medyo nanginginig. "Kapag may sobra, magdadala ako. Hindi ko pa pwedeng sakta ng tanim ko." Naglakad si Ernesto papunta sa gilid, tinitigan ang bakod na patpat na nakaharang sa bagong punong kakaiba ang dahon. Nagkibit balikat ito at sinikmura ang ngiti. "Maganda ito ah, parang kakaiba ang pagkaberde, parang halaman ng yaman." Inilapit niya ang kamay, parang susubukang pitasin ang isa pang bagong usbong. "Ernesto, huwag." Mas mabilis kaysa sa naisip na itulak ni Tomas ang kamay ng pinsan niya. "Akin na muna yan." Nagtaas ng kilay si Ernesto at natigilan ng mga kasama. Sumiklab ang mata nito, sandaling nagdilim ang anyo, ngunit saka itong umisi, malagkit. Sige, huwag ka lang magkakamali, pinsan.
sabi nito, sabay dikit ng daliri sa dibdib ni Tomas. Kasi kapag nalaman ng lahat na may itinatago ka kahit ang lupa, babawi. Umalis si Ernesto na humahagalpak sa tawa, kasama ang dalawang alipores. Naiwan si Tomas na nanlalambot ang tuhod. Ngunit kasabay niyon ay may kakaibang lakas na rin. Tinapos niya ang paglalagay ng dayami sa paligid, saka dinala sa basket ang unang bunga. Sa bahay ni Aling Bebang, maingat niyang inabot ang kalahating prutas, nakabalot sa dahon ng saging. Aling Bebang, sabi niya, nakatungo. Konting pasalubong po. May okasyon ba? Tanong ng matanda. Bakas ang pagod sa maraming taon at kulubot na parang gilid ng tuyong dahon. Wala po, gawa ko lang po. Tugon ni Tomas. Masarap po panggamot sa pagod. Binuksan ni Aling Bebang ang balot at nangamoy ang bahay ng kakaibang halimuyak. Tinikman nito at halos mapapikit sa sarap. Aba Tomas, sabi niya, napapahagikik. Parang prutas ng fiesta ito ah. Tumingin siya sa mata ni Tomas. Salamat ha. Hindi lahat nagbibigay ng walang kapalit. Walang anuman po, sagot ni Tomas, biglang nahiya. Nagpaalam siya kaagad at dali-daling pumunta sa sapa kung saan madalas naglalaro si Lito. Nakita niya ang bata, nakalublob ang paa sa tubig at may inukit na bangkang na tuyo sa kahoy. Lito, tawag ni Tomas. Tikman mo ito. Pangasal mo sa eskwela, giginhawa isip mo. Kinuha ni Lito at kumagat ng maliit. Kuya Tomas! Napasigaw ito, sabay takbo pabalik. Parang gatas na prutas. Mata nito'y kumislap. Salamat. Huwag mong ipagkalat ha, sabi ni Tomas, nakangiti. Huwag mo ring sabihin na galing sa akin. Basta dasal lang tayo. Tumango si Lito, seryosong parang sundalo. Opo. Kinagabihan, habang ang baryo ay sumasabay sa tunog ng kuliglig, suwang ng palaka sa sapa at hampas ng dahon sa bubong ng pawid, naglatag si Tomas ng pasasalamat sa paanan ng puno ng langka, 7 butil ng asin, 3 pirasong bigas at 3 patak ng langis ng niyog. Umupo siya, pinakinggan ang kampanang di nakikita. Sa gilid ng paningin niya, may mga pulang alitap-tap na tila umiikot. Sa pagkurap, nawala. Sa pagtingin, nandoon muli. Salamat, bulong niya. Hindi ko sasayangin ito. Marunong kang tumupad, sabi ng isang tinig mula sa ugat. Ang duwending pula na ngayoy nakayuko at parang naidlip, pero gising ang mga mata. Kaya bukas, magbubunga muli at kakalat ang balita, hindi dahil sa bibig mo, kundi sa bango at kulay ng hangin. Napakunot si Tomas. Paano yon? Kung ano ang totoo, hindi kailanman kayang itago ng lubos, sagot ng duwende. Pero ang puso ng tagapagdala ang huhusga kung biyaya o sumpa ang makikita ng iba. Tumingala si Tomas. Sa itaas, nakabalandra ang mga bituin. Napansin niyang ang hilera ng mga dahon ay parang letra, mga hugis na parang baybayin na hindi niya mabasa, ngunit naiintindihan ng laman loob. Nagpasya siyang matulog ng maaga, buo ang isip na bukas ay magtatanim pa ng iba. Kamote, sitaw, ampalaya, marahil ay sasabay ang mga ito sa kasaganaan ng punla. Ngunit hindi laging tahimik ang gabing iyon. Bandang hating gabi, may kumaluskos sa bakod. Sa pagitan ng mga patpat, may kamay na unti-unting sumuot. Malaki, magaspang, at may itim na kukong makapal sa dumi. Dahan-dahang uubusin ng kamay na iyon ang distansya patungo sa usbong ng bunga. Ang kamay ay kabilang sa tao na naliligid ng usok ng tuba, amoy pawis at inggit. Hindi kailangan hulaan ni Tomas kung kaninong kamay iyon. Nakapikit man siya sa banig, nanaginip man siya ng mga bituing nalalaglag, ramdam ng balat ng lupa ang dumarating na panganib. Nang dumikit ang dulo ng daliri sa tangkay ng usbong, tahimik na kumirot ang hangin.
Ang katas ng prutas ay biglang umikot pabalik sa pinakapuno at ang tangkay ay tumigas na parang bakal. Ang daliri ay nasugatan ng munting tibo na tila tindig ng langgam, ngunit ang kirot ay kumalat pataas. Sa kamay, sa bisig, sa balikat. Parang libo-libong kurot ng kulisap. Aray! Put! Impit na sigaw ang pumunit sa dilim. Mabilis na tumakbo ang anino pabalik sa kalsadang makitid. Narinig ni Tomas ang kaluskos at bahagyang sigaw. Napabangon siya, ngunit sa gilid ng kanyang paningin, nakita rin niya ang duwendeng pula na nakapikit na nakaupo, parang nagkukumpas ng tahimik na orasyon. Bakit mo hinayaan? Tanong ni Tomas, halos bulong, habang lumalabas ng kubo na may dalang lampara. Hindi ako pumipigil ng tao, tugon ng duwende, hindi nagbukas ng mata. Ako ay nagpapaalala lamang at ang lupa, alam nito kung sino ang dapat turuan. Kinabukasan, kumalat ang bulong-bulungan. May nakagat ng higad kagabi, sabi ng isa sa talipapa. Hindi gumagalaw ang kamay hanggang siko. Saad ng isa pa. Walang nagbanggit ng pangalan, ngunit sa tingin at kindat, alam ni Tomas kung sino. Hindi siya natuwa. Nabagabag siya. Ang hangarin niya ay magtanim, hindi manakit. Lumapit siya sa puno ng langka at pumikit. Kung may kasalanan ako, ipaalam mo. Panalangin niya, hindi lamang sa duwende, kundi sa may lalang na nakahigit sa lahat. Kung may mali sa akin, itutuwid ko. Sa sagot ng hangin, wala siyang narinig. Ngunit sa pagmulat niya, may bagong 6 na usbong na nakabitin sa bagong punla. Maliliit, pantay-pantay, at kasing lusog ng sanggol na natutulog. Hindi nagdiriwang ang puso ni Tomas. Sa halip, nagpasya siya. Mas marami pa ang ipamimigay niya sa mga kapwa mahihirap, lalayo siya sa mga may kasakiman, at paninindigan niya ang katahimikan. Hapon nang muli siyang nakatagpo ni Lito sa sapa. Kuya Tomas, sabi ng bata, mahiyain? Si inay po, sinisikmura kahapon. Pwede po ba kaming humingi ulit ng kaunti? Oo naman, sagot ni Tomas agad. Bukas ng umaga, dumaan ka. Totoo po ba? Tanong bigla ni Lito. Na may ano sa likod bahay nyo? Kasi sabi ng tito ko, amoy daw fiesta ang hangin dyan. At may naririnig daw siyang kampanilya sa gabi. Baka raw may duwende. Pabulong ito, parang banyagang salitang itinatago sa bulsa. Napangiti si Tomas, mababaw at magaan. Baka hangin lang yon, sabi niya. At kapag fiesta ang amoy, mabuti yon. Laging may handa ang lupa. Tumawa si Lito. Fiesta araw-araw sana all. Anito, sabay takbo paalis. Kinagabihan, bumalik ang duwende. Nakasakay sa isang higanteng alitaptap na pulang-pula ang sikmura. Handa ka na sa sumunod? Tanong nito. Handa saan? Balik tanong ni Tomas. Sa pagdating ng mga tanong ng tao, sa chismis, sa pagpapalimos ng taong kaya namang magbanat ng buto. Tugon ng duwende. Ang totoo ay parang liwanag. Hindi mo matatakpan ng palad habang hawak mo rin ang ani. Kaya bukas may darating na 3. Isang may busilak, isang may takot, at isang may tusok-tusok na dila. Anong gagawin ko? Isang hiwa para sa busilak, isang piraso ng dahon at tubig para sa takot, at walang anuman para sa may tusok-tusok na dila, sagot ng duwende. At huwag kang matatakot sa salitang madamot na ibabato sa iyo, sapagkat ang kabutihan ay hindi palaging pagbibigay. Minsan, ito ay pagtanggi sa kasamaan. Tahimik si Tomas. Kumapit sa dibdib niya ang bigat ng salitang iyon. Ang buong buhay niya, inisip niyang may utang siya sa lahat, na ang pagtanggi ay uri ng kasalanan. Ngayon, isang nilalang mula sa lilim ng puno ang nagsasabing, ang pag-iwas ay kabutihan din. Sige, Anya, matapos ang mahabang hinga. Susubukan ko. Hindi mo kailangang maging perpekto.
Sagot ng duwende, pababa na mula sa alitaptap. Maging tapat ka lang sa lupa. Ang lupa ang sasalo sa kamalian mo. At nang gabing iyon, mas malinaw kaysa dati ang tugtog ng kampana. Mas banayad ang ihip ng amihan. Mas buo ang liwanag ng buwan na parang piraso ng hinog na prutas sa langit. Sa dilim, ang punla ay lumalaki. Ang mga usbong ay gumigising. Sa puso ni Tomas, may aninong takot, pero may mas malaki pang apoy, pag-asa. Sa umagang susunod, aalamin niyang totoo ang sinabi ng duwende. Darating ang tatlo, at sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, pipili si Tomas hindi batay sa takot, kundi sa kung ano ang tama. Mabilis sumikat ang araw sa baryo ng Mapulon. Sa likod bahay ni Tomas, tila mas maliwanag kaysa sa ibang parte ng paligid. Ang bagong punla mula sa duwendeng pula ay patuloy sa paglago at ang mga prutas nitong tila gawa sa pagsasama ng langka, mangga at gatas ay patuloy na namumunga kahit hindi pa nagtatagal mula ng una niyang anihin. Noong umagang iyon, maingat na pumitas si Tomas ng 3 bunga, isang malaki, isang katamtaman at isang maliit. Alam niya na iyon lamang ang kailangan niya para sa araw na iyon ayon sa unang alituntunin ng duwende. Habang nilalagay niya sa basket ang mga bunga, naalala niya ang sinabi kagabi. Bukas, may darating na 3, isang may busilak, isang may takot, at isang may tusok-tusok na dila. Hindi niya alam kung sino ang 3 iyon, ngunit dama niya sa hangin na totoo ang babala. Bago pa man sumikat ng husto ang araw, may kumatok na sa kubo ni Tomas. Tok, tok, tok. Pagbukas niya ng pinto, nandoon si Maria, isang dalagang mahiyain na nakatira sa dulo ng baryo. Siya ang panganay na anak ni Mang Doro, ang karpinterong halos laging lasing. Kilala si Maria sa pagiging masipag at tahimik, at sa kabila ng hirap sa pamilya, hindi siya nagrereklamo. Magandang umaga, Tomas. Bati niya, hawak ang isang basyong lata ng gatas na ginawang pitsel. Pasensya na kung istorbo, pero may sakit po si Inang. Wala po kaming makain na prutas o kahit sabaw. Kita ni Tomas ang pag-aalala sa mga mata ng dalaga. Hindi iyon gawa-gawa. Isa lang ang naisip niyang gawin. Agad niyang kinuha ang pinakamalaking prutas sa basket. Kunin mo to, Maria, anya. Pakuluan mo ang laman sa kaunting gatas kung meron kayo. Pampalakas yan sa may sakit. Nanlaki ang mata ng dalaga. Pero Tomas, ang laki nito. Sigurado ka ba? Wala akong maibabayad. Ngumiti siya. Hindi lahat ng bagay kailangang bayaran. Basta ipagdasal mo na lang na magpatuloy ang ani ko. Tila maluluha si Maria habang inaabot ang prutas. Salamat, Tomas. Hindi ko ito malilimutan. Habang umaalis si Maria, napansin ni Tomas ang kakaibang bango na iniwan ng prutas sa paligid. Parang humahabol ang amoy nito sa hangin at sa bawat hakbang ng dalaga, tila may kasamang liwanag ang mga paa niya. Ilang oras lang ang lumipas, dumating si Mang Ilyo, ang pinakamatandang residente sa baryo. Kilala siya bilang mapamahiin, mahilig sa kwento ng engkanto, at madaling maniwala sa anino kaysa sa tao. Hoy Tomas, tawag nito, habang nakatingin sa puno ng langka sa likod. Ano yang tanim mo at parang mas maliwanag pa sa araw ang dahon? Huwag mong sasabihin sa akin na galing yan sa duwende. Napakurap si Tomas. Ano po bang ibig niyong sabihin? Lumapit si Mang Ilyo, nakayuko, parang pinagmamasdan ng bawat ugat sa lupa. Narinig ko ang tugtog kagabi, kampanilya, at may pulang ilaw na umiikot sa paligid ng puno. Nakakatakot yan, Tomas. Alam mo, kapag nakialam ka sa mundo ng mga espiritu, baka pati buong baryo madamay. Halata sa tinig ni Mang Ilyo ang takot. Naalala ni Tomas ang bilin ng duwende. Sa taong may takot, bigyan lamang ng piraso ng dahon at tubig. Kaya pumitas siya ng 3 dahon mula sa punla
Nilagay sa tasa at nilagyan ng malamig na tubig mula sa banga. "Inumin niyo po ito, Mang Ilyo," sabi niya. "Makakagaan sa dibdib at magpapaluwag ng hininga. Hindi lahat ng kakaiba ay masama." Dahan-dahan itong tinanggap ni Mang Ilyo at uminom. Nang matapos, tila gumaan ang mukha niya, ngunit bakas pa rin ang pag-aalinlangan. "Bantayan mo yung tanim mo, Tomas. Hindi lahat ng nagmamagandang loob ay mabuti." At saka siya umalis, nagmumuni-muni. Hapon na nang dumating ang ikatlong bisita, si Rosa, tiyahin ni Tomas sa pinsan, kilala bilang chismosa ng baryo. Hindi siya dumiretso sa kubo. Sa halip, pumwesto agad sa bakod at sumilip sa puno ng langka. "Aba, totoo nga, ang laki ng mga bunga," sigaw niya. "Kaya pal tumaba ka ng kaunti, Tomas. Aba, may sikreto ka pala." Lapit siya ng lapit, nakangisi. "Sige na, bigyan mo ako kahit isa. Huwag ka nang magpakipot, kamag-anak mo ko. At huwag kang madamot, baka sabihin ko sa iba kung anong pinagmulan niyan." Naalala ni Tomas ang huling bilin ng duwende. Walang anuman para sa may tusok-tusok na dila. Huminga siya ng malalim, pilit pinapakalma ang sarili. "Pasensya na, Tia Rosa. Wala na akong sobra ngayon. Kapag nagkaroon, ipagpapaalam ko sa inyo." Nanlilisik ang mata ni Rosa. "Ha? Ang yabang mo na, Tomas. Akala mo kung sino ka na. Tingnan natin kung hanggang kailan ka swerte." At umalis siya, humahagibis ang dila sa pagtatahi ng mga salita para sa mga susunod niyang tsismis. Kinagabihan, habang nagbabalik ng pasasalamat sa lupa, narinig ni Tomas ang bulong ng duwende mula sa lilim ng puno. Ngayon, nagsimula na ang inggit. At kapag ang inggit ay kumalat, mas mabilis itong pumatay kaysa sa tagtuyot. Tumingin si Tomas sa mga prutas na nakabitin sa sanga at sa kabila ng ganda at bango nito, nakaramdam siya ng bigat sa dibdib. Alam niyang darating ang araw na kakailanganin niyang ipaglaban ng tanim, hindi lang laban sa gutom, kundi laban sa kasakiman ng tao. At sa dilim ng gabi, sa di kalayuan, may mga matang nagmamasid mula sa anino ng mga kawayan. Hindi mata ng hayop, kundi ng taong handang gumawa ng masama alang-alang sa yaman ng lupa. Malamig ang simoy ng hangin ng gabing iyon. Habang si Tomas ay nakaupo sa harap ng kanyang kubo, pinagmamasdan niya ang punong langka at ang punla ng duwende na nakatayo sa gitna ng bakuran. Sa bawat hampas ng amihan, kumikintab ang mga dahon na para bang pinahira ng pilak. Sa di kalayuan, naririnig ang huni ng kuliglig, ang pagkaluskos ng mga dahon at ang mahihinang yabag ng mga kalabaw sa damuhan. Maingat niyang inilatag ang pasasalamat sa paanan ng punla, 7 butil ng asin, 3 piraso ng bigas, at patak ng langis ng niyog. Pagkatapos, umupo siya sa lilim ng puno ng langka at pumikit. Pinapakinggan ang banayad na tunog ng mga kampanilya na tila humahaplos sa kanyang pandinig. Ngunit hindi tulad ng mga nakaraang gabi, may kakaibang bigat ang tunog ngayon. Parang may halong pag-aalala. Mula sa gilid ng kanyang paningin, unti-unting lumitaw ang duwendeng pula, nakasakay sa isang alitap-tap na pulang-pula ang tiyan. "Magandang gabi, Tomas," anito. Ngunit ang tinig ay mababa at seryoso. "Magandang gabi rin," sagot ni Tomas. Agad napansin ang malamig na ekspresyon ng duwende. "Bakit parang mabigat ang loob mo ngayon?" Lumapit ang duwende sa kanya, tumalon mula sa alitap-tap at dahan-dahang naglakad sa paligid ng punla. "Nararamdaman ko na ang hangin ng kasakiman sa baryo. Ang mga mata ay nakatingin dito, hindi para humanga, kundi para agawin." Napalunok si Tomas. "Alam ko, nararamdaman ko rin. Kanina lang, narinig ko ang mga usapan sa may tindahan. Pinag-uusapan na nila ang tanim ko at may nagsabi pang baka kaya daw lumago ito ay dahil sa kasunduan ko sa mga engkanto." Tumingin ang duwende diretso sa kanya. Hindi lahat ng naniniwala ay kaaway.
Ngunit hindi rin lahat ng ngumingiti ay kaibigan. Tandaan mo to, Tomas. Ang kasakiman ng tao ay hindi laging sumisigaw. Minsan, dumadating ito sa anyo ng pag-aalala, ng tulong, o ng utang na loob na hihigop sa iyo hanggang maubos ka. Tahimik si Tomas, iniisip ang mga salita ng duwende. May darating na gabi, pagpapatuloy nito, na susubukan nilang pasukin ang lupain mo. Hindi sila tatakot sa dilim, sa halimuyak ng halaman, o sa mga babala ng matatanda. Pero tandaan mo, kapag ang kamay na hahawak sa punla ay hindi marunong magpasalamat, siya ay tatanggap ng aral mula sa lupa mismo. Hindi mapigilang tanungin ni Tomas, anong klaseng aral? Ngumisi ang duwende, ngunit hindi iyon ngiting masaya, kundi ngiting may halong babala. Isang aral na hindi niya makakalimutan. Ngunit Tomas, may kapangyarihan kang pumigil bago pa dumating iyon. Kinabukasan, maaga pa lang ay naglibot si Tomas sa paligid ng kanyang taniman. Ginawa niyang mas matibay ang bakod, tinakpan ng mga tinik ng kalamansi ang mga puwang sa pagitan ng mga patpat at naglagay ng mga baging ng ampalaya sa may pasukan para magmistulang harang. Habang abala siya, napadaan si Mang Cardo. Ang tiyuhin niyang minsan ay tumulong sa kanya noong bata pa siya, ngunit ngayon bihira na silang mag-usap. Uy Tomas, bati nito, pilit nakangiti. Ang ganda ng tanim mo ah. Abay malaki ang naitutulong nito sa baryo kung ipapamahagi mo ng malawakan. Pinagmasdan siya ni Tomas. Naaalala niya ang sinabi ng duwende kagabi, hindi lahat ng ngumingiti ay kaibigan. Gusto ko pong tumulong Mang Cardo. Maingat niyang sagot. Pero may hangganan ng bunga bawat araw. Ayokong masira ang tanim. Tumango ang matanda. Ngunit bago umalis, napansin ni Tomas na sumulyap ito sa punla ng matagal. Parang may iniisip na mas malalim. Pagsapit ng gabi, bumalik ang duwende. Sa pagkakataong ito, hindi siya mag-isa. May kasama itong tatlong maliliit na nilalang na kulay berde, dilaw at asul. Ito si Liko, Sumi at Dayo, pakilala ng duwende. Sila ang mga bantay ng hangin. Sa gabi ng panganib, sila ang magbibigay ng hudyat sa iyo. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Tomas. Kapag narinig mo ang tatlong hampas ng kampana sa gitna ng gabi, ibig sabihin may taong pilit pumapasok sa lupa mo. Kapag dalawa lang ang hampas, hayop lang iyon. Kapag wala, ligtas ka. Tumingin si Tomas sa tatlong nilalang. Maliit lang ang mga ito. Hindi aabot sa tuhod ng tao. Ngunit may kislap sa mga mata na tila nakakakita ng bagay na hindi kayang makita ng ordinaryong tao. Kinagabihan, habang nakahiga si Tomas sa banig, naririnig niya mula sa di kalayuan ang boses ni Ernesto at ng ilan pang kamag-anak. Nagtatawanan, ngunit sa bawat hinga ng hangin ay sumisingit ang ilang salitang malinaw sa kanya. Kapag hindi tayo inabutan, tayo na ang kukuha. Madaling pasukin yon, kawayan lang ang bakod. Wala yang laban sa atin. Pag may prutas tayo, ibebenta natin sa bayan. Nanlaki ang mata ni Tomas. Hindi niya alam kung matatakot siya o magagalit. Ngunit malinaw sa kanya ang isang bagay. Magsisimula na ang pagsubok na sinabi ng duwende. Habang muling bumubulong ang mga kampanilya sa gabi, ramdam ni Tomas na ito na ang simula ng pakikibaka, hindi lang para sa kanyang ani, kundi para sa karapatan niyang mamuhay ng tahimik at marangal. At sa pinakailalim ng puno ng langka, nakaupo ang duwende, hawak ang isang maliit na tambol, at mahinang nag-uusal ng isang orasyon na tila naghahanda sa darating na gabi ng panganib. Gabi ng Biyernes, tahimik ang buong baryo ng Mapulon, maliban sa huni ng kuliglig at langit-ngit ng kawayan sa hampas ng hangin. Sa kubo ni Tomas, isang kandila lang ang sindi sa gilid ng mesa. Nakahiga siya sa banig, ngunit gising ang diwa, iniisip ang babala ng duwende. Sa tabi ng kanyang ulo,
Naroon ang maliit na supot na yari sa dahon, ang unang pinaglagyan ng buto ng kasaganaan. Hinahaplos niya ito para pakalmahin ang sarili. Sa labas ng kubo, ang amihan ay tila may dalang malamig na pahiwatig. Eksaktong 12:00 ng gabi, isang tunog ang umalingaw-ngaw, ting, ting, ting. Napabalikwas si Tomas. Alam niya ang ibig sabihin nito. May taong pilit pumapasok sa lupain niya. Mula sa gilid ng bakod, isang anino ang gumagalaw at kasunod nito ang 2 pang hugis na tila mga nagkukubli sa dilim. Lumapit siya sa pinto ng kubo, bitbit ang lampara at ang itak na matagal nang nakasabit sa dingding. Habang papalapit sa punla, naririnig niya ang mahihinang bulungan. Pamilyar ang mga tinig. "Dali, bago magumaga, damputin na natin to. Teka, baka may engkanto nga rito." "Engkanto ka dyan. Pag nagbenta tayo sa bayan, yayaman tayo." Sa liwanag ng buwan, malinaw na nakita ni Tomas ang 3. Si Ernesto, si Berto, isa sa mga alipores niya. At si Tia Rosa na may hawak pang sako. Sinimulang tanggalin ni Berto ang mga tinik ng kalamansi sa bakod, habang si Ernesto ay may dalang patpat para ipangangat ng baging. Si Tia Rosa naman ay nakasulyap sa kubo ni Tomas, iniisip marahil na tulog na siya. Ngunit bago pa man sila makalapit sa punla, may malamig na ihip ng hangin na dumampi sa paligid. Sa lupa, gumapang ang tila anino na hugis kamay, dahan-dahang kumapit sa mga paa ng 3. "Uy, ano to?" Bulalas ni Ernesto, napaatras. Parang malamig na kumakapit. Hindi niya natapos ang salita nang biglang tumigas ang mga paa nila, para bang nanigas ang kalamnan. Ang mga dahon ng punla ay nagsimulang kumaluskos, at sa bawat paguga nito, may tunog na parang pinong pagtawa na nanggagaling sa ilalim ng lupa. Lumabas si Tomas mula sa dilim, hawak ang lampara at itak. "Umalis kayo," mariin niyang sabi. "Bago pa kayo pagsisihan." Tumawa si Ernesto. Pilit itinatago ang kaba. "Ano, Tomas? Hindi mo kami kayang pigilan. Kamag-anak mo kami, kaya may karapatan kami sa ani mo." "Karapatan?" Balik ni Tomas. "O kasakiman?" Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang duwending pula na nakaupo sa ugat ng puno ng langka. Pinapanood ang eksena. Hindi ito kumikilos, ngunit ang mga mata nito ay kumikislap na parang nag-aapoy. Nang tuluyang ilapat ni Berto ang kamay sa isa sa mga bunga, agad itong nabalot ng dagta na parang kumukulong pandikit. Napasigaw siya, "Aray! Mainit!" At pilit tinanggal ang kamay, ngunit kumapit ang dagta na parang buhay, gumagapang hanggang siko. Si Tia Rosa naman ay napatumba sa sako, at mula sa lupa ay may sumibol na maliliit na halamang may tinik, agad na bumalot sa kanyang mga paa. Habang si Ernesto ay pilit hinahatak ang isa pang bunga, biglang may sumirit na matalim na tibo mula sa tangkay, tumama sa kanyang daliri. Agad na manhid ang kamay niya at nanlamig ang katawan. "Umalis kayo habang kaya niyo pang maglakad," maring sabi ni Tomas. Itinataas ang itak ngunit hindi sumusugod. "Hindi ako natatakot sa inyo, pero mas mabuting hindi na kayo bumalik." Napilitang umatras ang 3. Si Berto na hawak-hawak ang kamay na may dagta, si Tia Rosa na hinihila ang paa mula sa tinik, at si Ernesto na halos matumba sa pamamanhid. Hindi na sila lumingon at mabilis na naglaho sa dilim. Lumapit ang duwende kay Tomas. "Ngayon alam mo na kung bakit ko binigyan ng bantay ang tanim mo," anito. "Hindi ako pumapatay, Tomas. Ngunit tinuturuan ko ang mga may kasakiman na may kapalit ang kanilang gawa." Huminga ng malalim si Tomas. "Pero hindi ba masyadong mabigat ang parusa para sa kanila?" "Hindi ako ang nagparusa," sagot ng duwende. "Ang lupa ang gumanti. At tandaan mo, hindi pa sila titigil. Sa susunod, hindi lang sila 3. Tumahimik si Tomas, napatingin sa punla na ngayon ay tila mas luntian at mas mabango kaysa kahapon. Ngunit sa kanyang dibdib,
Unti-unti nang tumitibay ang loob, handa siyang harapin ng kahit sino para mapanatili ang biyayang ipinagkaloob sa kanya. At sa malayo, sa ilalim ng anino ng kawayan, may mga matang nakamasid. Hindi ito ang huling gabi ng panganib, ito pa lang ang simula. Makalipas ang insidente ng tangkang pagnanakaw, mas naging maingat si Tomas. Sa kabila ng nangyari kina Ernesto, Berto at Tia Rosa, pinili niyang huwag ipagsigawan sa baryo ang buong katotohanan. Sa halip, nagpatuloy siya sa pagtatanim at pag-aalaga sa punla, kasabay ng kanyang mga karaniwang pananim, mais, kamote, talong at ampalaya. Ngunit kahit anong pagtatago niya, hindi niya maitatanggi ang pagbabago sa kanyang lupa. Lahat ng kanyang tanim ay tila nahawa sa kasaganaan ng punla ng duwende. Ang mga mais ay matataba ang bunga, ang mga talong ay makintab at walang butas ng insekto, at ang kamote ay malalaki at matamis. Isang umaga, habang namimitas si Tomas ng talong, dumating si Aling Bebang kasama ang 3 kababaihan mula sa kabilang sityo. "Tomas," sigaw ni Aling Bebang, nakangiting parang batang nakakita ng laruan. Sila nga pala, mga pinsan ng manugang ko. Narinig daw nila sa palengke na magaganda raw ang ani mo. Ang 3 bisita ay halatang galing sa bayan. Malilinis ang damit at may bitbit na basket na puno ng tuyong isda at bigas, tila handa talagang makipagpalit ng produkto. "Kumusta, iho?" bati ng isa. "Bibili sana kami ng talong at mais mo. Sabi kasi ni Bebang, matamis at malasa raw." Hindi nagkatubili si Tomas. "Sige po, pipitas lang ako, pero bayaran niyo lang ayon sa tama, huwag sobra." Nagpalit sila ng ani at pagkain. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Tomas na hindi lahat ng lalapit sa kanya ay may masamang layunin. May mga tao ring marunong magpasalamat at magbigay ng kapalit ng tapat. Mabilis kumalat ang balita sa baryo at maging sa karatig sityo. May mga nagsasabing may anting-anting si Tomas. May mga naniniwalang pinagpala siya dahil mabait sa lupa, at may ilan namang bulong-bulungan na may kasunduan daw siya sa engkanto. Mula sa mga sari-saring chismis, may mga taong tuwang-tuwa at humahanga sa kanya, ngunit dumami rin ang naiinggit, lalo na ang mga taong sanay na siya ang laging talunan sa buhay. Muling bumisita si Mang Ilyo, ang matandang kilala sa pagiging mapamahiin. May bitbit itong 2 maliit na bangus at ilang pirasong talbos ng kamote. "Para sa iyo, Tomas," sabi niya. "Pasensya na kung dati natakot ako sa tanim mo. Pero mula nang uminom ako ng pinaglagaan ng dahon mo, gumaan ang hininga ko." Tinanggap ni Tomas ang handog at ngumiti. "Salamat po, Mang Ilyo. Walang masama sa pag-iingat, lalo na kung hindi pa sigurado sa isang bagay." Bago umalis, lumapit ang matanda sa punla at tila may binulong, parang panalangin. Nagtataka man, hinayaan na lang ni Tomas. Baka iyon ay kanyang paraan ng pagbibigay galang sa lupa at sa duwende. Kinahapunan, dumating si Maria, bitbit ang bakanteng basket na minsang pinuno ni Tomas ng prutas mula sa punla. "Tomas," sabi niya, "gumaling na si Inang." Sabi niya, mula nang kumain siya ng prutas mo, parang nawala ang sakit at bumalik ang lakas niya. Nakangiti si Tomas. "Mabuti naman kung ganon. Huwag kalimutan, Maria, na magpasalamat din sa may kapal at sa lupa." Bago umalis si Maria, tinanong nito, "Pwede ba akong tumulong sa iyo kapag marami kang ani? Para kahit papaano makabawi ako." Nag-isip si Tomas at tumango. "Oo, pero may isang kondisyon. Kung ano man ang makita mo rito, itatago mo sa iba." Tumango si Maria, walang alinlangan. "Pangako." Kinagabihan, habang gumagawa ng pasasalamat sa puno, napansin ni Tomas na mas malakas kaysa dati ang amoy ng punla. Matamis, nakakaaliw, at parang humahaplos sa hangin. Ang bango ay umaabot hanggang kalsada
at may mga batang dumadaan na napapahinto para lang suminghot. Napansin niya ring sa kabila ng nangyaring panganib noong nakaraang linggo, mas dumarami ang mga prutas ng punla. Halos hindi na niya mabilang at bawat isa ay kasing ganda ng una niyang naani. Ngunit kasabay ng bango at kasaganaan, alam ni Tomas na kasabay nitong dumarami ang mata at taingang nakatuon sa kanya. Mga taong marahil ay hindi magdadalawang isip na sumubok muli. Habang natutulog, ginising siya ng banayad na hampas ng hangin sa muka. Sa kanyang paanan, naroon ang dalawang pula. "Tomas," bulong nito, "huwag kang masyadong kampante. Ang himala ay hindi lang nakakabighani, nakakaakit din ito ng panganib. Ang kasakiman ay parang langaw sa matatamis. Isang araw, sisirain nito ang kabuuan ng bunga." Tumango si Tomas. "Alam ko, kaya tinatandaan ko lahat ng bilin mo." Ngumiti ang duwende, ngunit may lungkot sa mata. "Hindi ko sinasabi ito para takutin ka, Tomas. Ngunit tandaan mo, ang mga taong may malinis na hangarin ay madalas maging puntirya ng mga pusong marumi." Bago tuluyang mawala sa dilim, iniwan ng duwende ang mga salitang magpapaikot sa isip ni Tomas buong gabi. Minsan, ang pinakamalaking kaaway ay hindi ang gutom, kundi ang inggit na pinapakain ng sariling pamilya. At mula sa malayo, tila may mahihinang yabag at pabulong na tinig sa ilalim ng mga kawayan. Mga paunang senyales na may paparating na mas malupit na pagsubok. Mainit ang sikat ng araw ng sumunod na linggo. Abala si Tomas sa pag-aani ng mga bunga mula sa punla. 3 malalaki at 4 na katamtaman ng laki. Sapat na muli para makapagpamigay sa ilang kababaryo at maiwan ng kaunti para sa sarili. Tahimik ang paligid ng umagang iyon, maliban sa halakhakan ng ilang batang naglalaro sa may sapa sa likuran ng bakuran ni Tomas. Isa sa mga batang iyon ay si Lito, ang payat at palatawang batang minsang binigyan ni Tomas ng prutas mula sa punla. Matapos ang laro, lumapit si Lito sa bakod na punla. Alam niya ang bilin ni Tomas na huwag lalapit ng walang paalam, pero dala ng pagkamausisa at pagkahumaling sa matamis na amoy ng mga bunga, hindi na niya napigilan ang sarili. "Ang bango talaga," bulong niya habang sinisilip ang makakapal na dahon. At doon niya nakita, nakaupo sa ugat ng puno ng langka, nakasandal habang ngumunguya ng butil ng bigas, ang duwendeng pula. Maliit, may pulang sombrero at kasuotang kumikislap at tila walang pakialam na may nanonood sa kanya. Nanlaki ang mata ni Lito. Ikaw ba yung duwende?" bulong niya. Tumingin ang nilalang, hindi nagulat. "Ikaw ang batang tinulungan ni Tomas, hindi ba?" Anito, may kalmadong tinig. "Opo," sagot ni Lito, halos pabulong. "Totoo pala, may duwende nga rito." Tumawa ng mahina ang duwende. "Oh, pero hindi lahat ng nakakakita sa akin ay pinagpala. Tandaan mo yan." Bago pa makasagot si Lito, narinig niya ang tinig ni Tomas mula sa kubo. "Lito, anong ginagawa mo riyan?" Nagulat ang bata at mabilis na tumakbo papalayo. Hindi na siya lumingon, pero sa kanyang puso ay puno ng tuwa at kaba dahil siya ang unang nakakita sa mahiwagang nilalang na itinatago ni Tomas. Kinabukasan, kahit hindi sinasadya ni Lito, nabanggit niya sa kanyang pinsang babae ang nakita niya. "Ate, alam mo ba, may duwende sa puno sa likod bahay ni Kuya Tomas." Hindi pa natatapos ang araw, kumalat na ang usapan sa baryo. Sabi ni Lito, nakita raw niya yung duwendeng nagbibigay ng yaman kay Tomas. Aba, kaya pala ang daming bunga ng tanim niya. Baka may kapalit yan. Baka kaluluwa niya. Maging si Ernesto, na noon ay tila natakot bumalik, ay muling nabuhay ang interes. Sa umpukan ng mga kalalakihan sa tindahan, narinig niya ang kwento at ngumisi.
Kung totoo yan, mas kailangan nating makuha ang punla. Baka sakaling makipagkasundo rin sa atin ang duwende. Nang makarating sa kanya ang tsismis, agad siyang kinabahan. Sa gabing iyon, habang naglalagay ng pasasalamat sa lupa, dumating ang duwende. Alam ko na ang nangyari, anito, malamig ang tinig. Ang lihim ay kumalat na. Napayuko si Tomas. Pasensya na. Bata lang si Lito, hindi niya alam ang bigat ng nakita niya. Hindi siya ang problema, sagot ng duwende. Ang problema ay ang mga tainga ng mga taong marurumi ang hangarin. Ang kwento ay parang apoy, isang hangin lang, kumakalat hanggang lamunin ang buong baryo. Anong dapat kong gawin? Tanong ni Tomas. Piliin mo kung sino ang dapat mong lapitan, sagot ng duwende. At maghanda ka, dahil sa susunod, hindi lang magnanakaw ang darating, may darating na mag-aalok ng kasunduan. At yon ang mas mapanganib. Habang sinasabi iyon ng duwende, ramdam ni Tomas ang bigat ng gabi. Parang may nakatingin sa kanila mula sa dilim ng kawayan. Sa malayo, may mga paos na tinig na nag-uusap, hindi malinaw ang sinasabi, ngunit sapat para iparamdam sa kanya na ang mga susunod na araw ay hindi na magiging tahimik. At sa gitna ng mga bulungan, ang amoy ng mga bunga ay lalo pang kumalat. Parang tinatawag ang mga puso ng gutom, inggit at kasakiman. Makulimlim ang umaga sa baryo ng Mapulon. Ang hangin ay mabigat, parang may dalang unos kahit walang ulap na mabigat sa langit. Sa bawat kanto ng baryo, iisa lang ang pinag-uusapan, ang duwendeng pula sa likod bahay ni Tomas. May ilan na natatakot, may ilan na tuwang-tuwa, pero mas marami ang naiintriga. Sa bawat bibig, iba-iba ang bersyon. Nagbibigay daw ng ginto. Ginagaling daw ang may sakit. Pero may kapalit, buhay ng kaanak. Sa kubo ni Tomas, ramdam niya ang bigat ng tsismis na kumakalat. Alam niyang nagsimula ito mula sa inosenteng kwento ni Lito, pero ngayon ay ginagawang armas ng mga taong sanay manira. Hapon na nang dumating ang duwendeng pula. Hindi ito nakangiti gaya ng dati. Nakakunot ang noo, at ang pulang sombrero nito ay tila mas matingkad, halos kumikislap sa ilalim ng araw. Sa kamay nito ay may hawak na maliit na tambol, ngunit hindi ito tinutugtog. Hawak lang, parang pinipigil ang galit. Tomas, matigas ang tinig nito. Ilang beses na kitang binalaan na ang lihim ay parang apoy. Napayuko si Tomas. Pasensya na, hindi ko naman sinasadyang kumalat. Hindi ako nagagalit sa iyo, putol ng duwende. Nagagalit ako sa mga taong ginagamit ang pangalan ko para sa kanilang kasakiman. Sa paligid ng punla, biglang umihip ang malamig na hangin. Ang mga dahon ay kumaluskos, pero hindi ito tunog ng hangin. Parang may daan-daang bulong na sabay-sabay na nag-uusap sa wikang hindi pamilyar kay Tomas. Ang lupa sa paligid ng ugat ay gumalaw. At mula rito ay lumitaw ang maliliit na halamang may pulang bulaklak na tila kumikindat sa sino mang titingin. Tandaan mo, Tomas, sabi ng duwende, kapag may lumapit sa iyo at humihingi para sa kasakiman, huwag kang bibigay. Ang bawat prutas na ibinibigay mo sa taong may masamang hangarin ay parang pagbukas ng pinto para sa malas. Kinagabihan, nangyari ang kakaiba. Sa kabilang dulo ng baryo, si Tia Rosa, na ilang araw nang pilit ikinakalat ang tsismis tungkol sa duwende, ay biglang nilagnat ng mataas. Ayon sa kapitbahay, bago pa siya matulog, nakarinig daw siya ng tunog ng kampanilya sa loob ng kanyang bahay, pero wala namang tao. Kinabukasan, kumalat agad ang balita. Sumpa daw ng duwende, sigaw ng ilan. Ang iba na may nagumpisa ng magdasal sa kanilang altar, takot na baka sila ang sumunod. 3 gabi matapos iyon, nagpakita ang duwende hindi lang kay Tomas, kundi sa 4 pang tao sa baryo
na may mabubuting puso, kay Maria, kay Mang Ilyo, kay Aling Bebang, at kay Lito. Lahat sila ay nagising sa gitna ng gabi sa iisang tanawin. Ang duwendeng pula, nakatayo sa gilid ng kanilang higaan, hawak ang pulang kampanilya. Sa malumanay ngunit matalim na tinig, sinabi nito, "Ang biyaya ay hindi para sa kasakiman. Ang sino mang magtangkang mag-angkin para sa sarili lamang ay tatanggap ng aral mula sa lupa at hangin." Pagmulat ng umaga, kumalat ang kwento ng apat at mas lalo lang uminit ang bulong-bulungan sa baryo. May natakot, may naniwala at may mga lalong naghangad na subukan ang kapangyarihan ng punla. Lalo na si Ernesto, na ngayon ay tila mas determinado kaysa dati. Alam ni Tomas na paparating ang mas mabigat na pagsubok. Kinausap niya ang duwende ng gabing iyon. "Paano kung pilitin nila ulit?" tanong niya. "Kung pipilitin nila," sagot ng duwende, "hindi ako magdadalawang isip. Ngunit Tomas, sa susunod na gagawin ko, baka wala nang balikan para sa kanila." "Anong ibig mong sabihin?" "Kapag ang tao ay hindi natuto sa unang aral, ang pangalawa ay hindi nababala, kundi kaparusahan." Sa dilim ng gabing iyon, ramdam ni Tomas na ang hangin ay mabigat at ang mga bituin ay tila nakatingin sa kanila mula sa itaas, mga saksi sa kapalarang papalapit. Lumipas ang 3 araw mula nang magbigay ng matinding babala ang duwende. Tahimik ang baryo ng Mapulon, pero ramdam ni Tomas na hindi iyon katahimikan ng kapayapaan. Ito'y katahimikan ng mga matang nagmamasid, ng mga bibig na nagbabalak. Sa bawat paglabas niya ng kubo, may nakikita siyang mga taong dumaraan na tila walang pakay, pero ang mga mata ay nakatuon sa punla. Minsan ay naririnig niya ang mga bulungan. "Kapag nahuli natin yan, wala na tayong problema sa pera. Hindi natin kailangan si Tomas, kailangan lang natin yung tanim at yung duwende." Isang gabi, habang nag-aalay ng asin, bigas at langis ng niyog sa puno ng langka, lumitaw ang duwendeng pula. Sa pagkakataong ito, may dala itong maliit na mangkok na yari sa batong makinis, kulay itim na may uring asul kapag tinatamaan ng ilaw ng buwan. "Tomas," anito, "darating na ang gabi ng pagsubok. Kung nais mong manatiling ligtas ang punla at ikaw, kailangan mong magbigay ng espesyal na alay." Napatigil si Tomas. "Hindi ba sapat na ang ginagawa ko gabi-gabi?" "Hindi sa lahat ng oras," sagot ng duwende. "Kapag tumitindi ang kasakiman sa paligid, kailangan ding palakasin ang ugnayan ng tao at lupa. At may isa lamang paraan: ang alay." Itinaas ng duwende ang mangkok. "Punuin mo ito ng 3 bagay. 1, 7 pirasong prutas mula sa punla. 2 dugo mula sa iyong palad bilang tanda ng iyong katapatan. 3, at huling bahagi, isang bagay na pinakamahalaga sa iyo." Napakunot ang noo ni Tomas. "Dugo? At isang mahalagang bagay? Para saan?" "Tandaan mo," sagot ng duwende, "ang lupa ay nagbibigay, pero may kapalit. Ang dugo ay sagisag ng iyong buhay at pangako. Ang mahalagang bagay ay paalala na may handa kang isuko para sa kapakanan ng mas marami." Pag-uwi sa kubo, napaupo si Tomas sa gilid ng mesa. Ang 7 prutas kaya niyang ibigay, ang dugo kaya niyang ibigay. Pero ano ang pinakamahalagang bagay para sa kanya? Tiningnan niya ang lumang singsing na naiwan ng kanyang yumaong ina. Ito na lang ang alaala niya sa mga magulang. Ito rin ang palagi niyang dala sa bulsa sa tuwing nagtatanim, para maramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Sa loob-loob niya, parang mabigat na pa siya kung dapat ba niya itong isama sa alay. Kinabukasan, maaga pa lang ay pumitas na si Tomas ng 7 pinakamagandang prutas mula sa punla. Inilagay niya sa isang malinis na bilao at sinigurong walang bahid ng lupa o dumi.
Sa hapong iyon, hinugasan niya ang lumang singsing at nilagay sa tabi ng mga prutas. Pagdating ng gabi, lumapit siya sa punla. Nakaupo na roon ang duwende. Nakatingin sa kanya, parang alam na ang desisyong ginawa niya. "Ihanda mo na," sabi ng duwende. Maingat na inilagay ni Tomas ang 7 prutas sa mangkok. Sinugatan niya ng bahagya ang kanyang palad gamit ang maliit na kutsilyo at hinayaang tumulo ang 3 patak ng dugo sa ibabaw ng prutas. Sa huli, dahan-dahan niyang inilagay ang singsing ng kanyang ina sa gitna ng mangkok. Itinaas ng duwende ang mangkok, sabay bigkas ng isang wikang hindi kilala ni Tomas. Parang tunog ng hangin na dumaraan sa pagitan ng mga kawayan, halo ng bulong at awit. Sa bawat salita, ang mga dahon ng punla ay kumikislap at ang lupa sa paligid nito ay parang humihinga. "Tapos na," sabi ng duwende matapos ang ilang minuto. "Ngayon ay mas ligtas ka. Ngunit tandaan, Tomas, ang alay na ito ay hindi lamang proteksyon. Ito ay isang pangako. Kapag binali mo ito, ang sumpa ay babalik sa iyo ng doble." Tumango si Tomas, ramdam ang bigat ng mga salita. Pag-uwi niya sa kubo, wala siyang naramdamang kakaiba. Walang kakaibang tunog, walang kakaibang liwanag. Ngunit sa kalayuan, sa likod ng mga kawayan, may mga matang muling nagmamasid. At sa malamlam na liwanag ng buwan, 3 anino ang nagtipon-tipon. Isa sa kanila si Ernesto. Sa kanyang mga mata, may ningning ng isang taong handang gawin ang lahat para makuha ang isang bagay, kahit na ito'y kapalit ng kanyang kaluluwa. Mabigat ang hangin ng gabing iyon, tila may bagyong paparating kahit walang ulap sa langit. Tahimik ang baryo ng Mapulon, ngunit ang katahimikan ay hindi galing sa kapayapaan. Ito'y katahimikan ng mga taong nag-aabang ng pagkakataon. Sa loob ng kubo ni Tomas, hindi siya mapakali. Alam niyang matapos ang alay kagabi, ligtas na ang punla ayon sa duwende, ngunit alam din niyang hindi mapipigilan ng proteksyon ng kasakiman ng tao na pilit papasok kahit alam nilang may panganib. Bandang hating gabi, narinig niya ang ting, ting, ting. 3 hampas ng kampana. Agad siyang bumangon, bitbit ang lampara at itak. Sa gilid ng bakod, may 5 anino na gumagalaw. Pinangunahan ni Ernesto, kasama si Berto, 2 pang kamag-anak at isang lalaking hindi taga-baryo. Matangkad, payat at may matalim na titig. May dala silang sako, itak at pisi. "Tapos na ang mga biro, Tomas," sigaw ni Ernesto. "Ngayong gabi amin na to." Lumapit sila sa bakod, sinisimulang tanggalin ang mga tinik ng kalamansi at baging ng ampalaya. Hindi nag-aksaya ng oras si Tomas at sumugod, pero hindi niya nagawang lapitan agad dahil biglang umihip ang malakas na hangin mula sa punla. Sa ilalim ng buwan, kumilos ang punla na parabang may sariling buhay. Ang mga dahon ay nag-ingay na parang daang kamay na pumapalakpak. Mula sa lupa, lumitaw ang mga halamang may pulang bulaklak at mahahabang tinik na gumapang papunta sa mga paa ng mga sumasalakay. Si Berto ang unang napasigaw, "Araay, parang apoy!" Habang ang tinik ay bumalot sa kanyang binti. Ang lalaking hindi taga-baryo ay nahulog sa lupa nang isang ugat ng punla ay sumiklab na parang ahas at pumulupot sa kanyang bewang. Si Ernesto, sa kabila ng takot, ay nagtangkang putulin ang isa sa mga bunga gamit ang itak. Ngunit bago pa niya magawa, isang matalim na tinik ang tumama sa kanyang kamay at agad itong nanigas mula daliri hanggang balikat. Lumapit si Tomas, matatag ang boses. "Sinabi ko sa inyo, huwag kayong babalik. Hindi ko kayo kalaban kung marunong kayong magpasalamat. Pero hindi ko papayagang sirain niyo ang biyayang ito." Napatitig sa kanya si Ernesto, nanginginig ang labi. "Hindi ka karapat-dapat dito, Tomas. Mahirap ka. Walang-wala ka.
Kami ang dapat makinabang. Bago pa makasagot si Tomas, sumingit ang tinig ng duwende mula sa lilim ng puno. Ang lupa ay hindi pumipili ng mayaman o mahirap. Pinipili nito ang marunong mag-alaga. Ang kasakiman ninyo ang dahilan kung bakit wala kayong tinatamasa. Sa huling hampas ng hangin, isa-isang pinakawalan ng punla ang mga sumalakay. Ngunit latay at sugat ang iniwan sa kanilang balat, mga tanda na hindi madaling mawawala. Tuliro at takot, mabilis silang tumakbo palayo, hindi na lumingon. Pagkatapos, bumaling ang duwende kay Tomas. Tapos na ang unang yugto. Ngunit tandaan mo, Tomas, hindi lahat ng kaaway ay darating na may dala ng itak. May darating na may dalang ngiti, may suot na magandang anyo, ngunit mas mapanganib. Kinabukasan, nagising si Tomas sa tila ibang anyo ng baryo. Ang ilan ay nagsimulang lumapit sa kanya hindi para manghingi, kundi para mag-alok ng tulong. Si Maria at Mang Ilyo ang unang dumating upang ayusin ang mga sira sa bakod. Si Aling Bebang ay nagdala ng mainit na lugaw bilang pasasalamat. Hindi naglahong lubos ang tsismis, pero nagbago ang ihip ng hangin. Marami na ngayong kumakampi sa kanya, handang magbantay sa paligid kapag wala siya. Sa harap ng puno ng langka at ng punla ng kasaganaan, muling nag-alay si Tomas. Asin, bigas, langis ng niyog at isang tahimik na panata. Bibigyan ko lamang ang marunong magpasalamat. Hindi ko hahayaang gamitin ng masama ang anumang galing sa lupa. Tumugon ang duwende. Bahagyang nakangiti. Maganda. Dahil mula ngayon, Tomas, hindi lang ikaw ang may bantay. Buong baryo, unti-unti kong susubukin. At sa liwanag ng umagang iyon, tila mas luntian ang punla, mas mabango ang hangin, at mas malinaw kay Tomas na nagsimula na ang bagong simula. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa baryo ng Mapulon. Wakas.